kami, Panginoon Lord, and forgive us, dakilang Diyos, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala sa iyo, Panginoon O God. Lord, anumang mga bagay na hindi karapat-dapat, anumang mga bagay, Lord God, na hindi naayon sa iyong kalooban, sa isipan man namin, sa salita man namin o sa gawa, dakilang Diyos, Lord God, forgive us in the name of Jesus. And sa oras pong ito, dakilang Diyos, narito po kami, Panginoon, kami po'y humingi sa iyo, dakilang Diyos, Lord, ng iyo pong kapangyarihan ng Banal na Espiritu, Lord, na siyang patuloy, Panginoon ugad, na siyang magturo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus. At ang dalangin po namin, wala pong iba kundi dakilang Diyos. Mangusap ka, magturo ka ng mga bagay na nais mo sa amin, Panginoon. Hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Rabaseka, rabasaka, rabasaka, rababahante. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, Holy Spirit. Saturate our life, saturate our life. Rabaseka, rabaseka, rabasaka, rababahante. Saturate us. Lord, the coming year, we need the empowerment of your Holy Spirit. And Lord, sa Kapaskuhan na ito, Panginoon Lord, ang pinakamensahe mo, Lord, Panginoon, alam po ng buong mundo, pero Lord, minsan hindi nila, Panginoon Lord God, tanggap na kilang Diyos. Bless, Lord, thy message, Lord, right now in the name of Jesus. At ang dalangin po namin, Lord, na walang anumang distraction, walang anumang mga disturbances, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, malaya pong marinig namin ang mensahe mo, malaya pong tanggapin namin ang iyong pong mensahe sa kapangyarihan lamang ng Santong Espiritu mo, Lord, na siya ang pupuno sa amin, maging sa darating pang taon, Panginoon. Salamat po, Ama, for thy message, Lord, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, I'm so sorry po, hindi natin ma-share po sa screen yung PowerPoint natin kasi po bago yung ating gadget, yung ating pong tablet na Tab S10. Ano po, siguro kung ito ay laptop, medyo kabisado na. So, okay lang po ba? Pasensya na po ano, wala tayong PowerPoint. Pero meron akong ready, ayaw pong pumasok. Ang pinakamensahe po natin tonight is about the greatest gift. Sino po sa inyo ang tumanggap po ng gift ngayon pong Kapaskuhan? Hello po. Amen! Yung pinakamalakas ng amen para talagang blessed na blessed talaga at talagang yung desire niyang gift yun ang kanyang natanggap. Amen. Alam niyo po, throughout the year, not just today, na ngayong Paskong ito, tayo po'y tumanggap ng regalo sa Lord. Alam niyo yung regalo ng kalusugan, alam niyo yung regalo ng pag-iingat, alam niyo po yung regalo ng family, may nadagdag sa atin na family, amen? So, it's all the gift of the Lord to us. Napakarami po talagang regalo sa atin ng Panginoon. Pero today, although sabi nga kanina ni Pastor Randy, wala naman talagang nakalagay sa Bible na December 25 pinanganak si Lord. Pero ayon sa pag-aaral ng mga theologian, probably ganun lang po yun, hindi talaga eksakto. Ano po, kasi malamig ang panahon and then may mga basihan po ang mga scholars. Now, doon po tayo sa atin pong pag-uusapan ngayong gabi about the greatest gift. Praise the Lord. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, kung kayo tumanggap ng regalo, siguro lahat ng taong tumanggap ng regalo siguro masaya. Maliban lang doon sa mga na-exchange gift na bumili siya ng 1,000 regalo, ang natanggap niya 200 pesos ang amount. Malungkot, no? So, alam niyo po, hindi ko talaga prinactice sana yung ganong exchange gift pero hindi maiwasan, ano, nagiging tradisyon. Kasi yung iba, unless na masaya sila, umuwi silang malungkot. Kasi yung kanilang inihandang regalo na binigay nilang regalo ay siguro the best, pero yung kanilang tinanggap ay baka hindi po sila satisfied. Pero ang pag-uusapan natin ngayon is all about the greatest gift. Praise the Lord. So, today is, sabi ko nga, wow, nakaka-bless ang prayer warriors kahit Paskong Pasko ay merong gawain. Ano po, and kahit na may lakad kami ngayon, sinet aside ko,
Kasi po I take this opportunity kasi Paskong Pasko may gawain po kayo. So babatiin ko kayo ngayon ng Merry Christmas. Ano po, Merry Christmas po sa inyong lahat, sa inyong pong family. Ako po wala ako sa aking family, nasa ministry po ako ngayon. So, praise the Lord. So, actually pag-uusapan yung gaano mo ba kamahal ang taong bibigyan mo ng regalo, ay magdidepende ang regalong ibibigay mo. Ano po? Siguro sa iba diyan sa inyo sabi niyo wala kayong Christmas celebration kasi it's all about work, work, work. Pero mag-concentrate tayo na isipin na lang natin na buong mundo lahat tayo ngayon, we commemorate we celebrate, the Christmas yung tinatawag po na kapanganakan ng ating Panginoon. So, sabi nga po, siguro birthday ni Jesus today or di natin talaga alam yung pinaka-date. So, it's all about the Lord Jesus, the birth of the Lord Jesus. So, sabi po dito, how do you love is, the way, you give the gifts. Kung gaano mo kamahal ang taong pagbibigyan mo ay siguro ganoon kahalaga yung regalo na ibibigay mo sa kanya. Because sabi nga po diyan, naituro ko po ito, love is not saying I love you, but love is, what you do. Not saying I love you, but what you do. Ang pagmamahal po ay hindi yung sinasabi mo paulit-ulit ng I love you, I love you, I love you, kundi po kung ano po yung ginagawa mo. Puwede naman kasi nagsasabi ka ng I love you, pero hindi naman nararamdaman ng tao yung pagmamahal mo. Maganda siguro sabi nga diyan, action speak louder than words. Ano po, na siguro may ginawa ka ngayong Kapaskuhan sa kanya, kahit hindi mo sinabi sa kanya I love you, naramdaman niya yung pagmamahal mo. Because loving is not saying I love you, but loving is what you are doing. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Bakit meron tayong greatest gift? Siguro iniisip nyo, alam ko na yung turo na yan ni Pastora, alam ko na yung turo ni Nanay. It's all about the Lord. So, none other than, kapag ang pag-uusapan ay Kapaskuhan, ang pag-uusapan lagi ay si Lord. It's not about the decoration, it's not about yung handa, it's not about po yung, Noche Buena natin kagabi, it's not about the new dress, it's not about the program or the, Christmas, Eve, kung paano natin sinelebrate kagabi, it's not about it actually. Minsan talagang wrong focus talaga ang maraming tao na kapag walang handa, pakiramdam nila hindi Pasko. 'Pag walang bagong damit, hindi Pasko. Kapagka walang magandang dekorasyon, hindi Pasko. Actually, mga kapatid, for this topic of greatest gift, a very well-known verse, I want to read it to every one of you in TPT. TPT version. So the TPT version is like this. That this verse is about the very well-known verse in the heart of the Bible, none other than is John 3:16. For this greatest gift. 16 to 17. For here is the way, God loves the world. He gave His only unique Son as a gift. Dito ko po kasi nakita sa translation ng TPT, yun pong word na gift. So He gave His only Son, unique Son as a gift. So now everyone who believes in Him will never perish but experience everlasting life. God didn't send His Son into the world to judge and to condemn the world, but to be its Savior and rescue it. Yun pong ang salita ng Diyos translation po. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak
dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Ano po? So, kung papansinin po natin, binigyan po ng diin po yung tinatawag po na mundo. Ano po? So, for this greatest gift, ano po, binigay itong pinaka-special at pinakadakila, pinakamahalaga, pinakamaganda at pinaka-the best, pinaka-perfect na gift. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na ibinigay sa atin ng ating Ama para iligtas ang lahat ng tao sa buong mundo. Ano po? So, hindi lang ikaw yung mahal ni Lord. Hindi lang ako yung mahal ng Panginoon. Niregalo niya sa atin ng kanyang anak dahil lahat tayo sa buong mundo, kasama po ang mga bakla, ang mga tumboy, kasama ang mga martirer, lahat ng nasa bilangguan, lahat yan mahal ng Panginoon. Lahat tayo. So, for this greatest gift, ngayong Pasko, ano po, tumanggap tayo ng regalo na material. Anong ginawa mo sa regalo? Isinangat mo ba? Nilagay mo sa aparador? Nilak mo doon sa aparador? Di ba ang ginawa natin? We open it. Ano po? Binuksan natin. Ano po? We unwrap. So number one, for this greatest gift, number one, unwrap your greatest gift. And as we open it, sabi ng James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, who shines from the heavens with no hidden shadow or darkness in Him that's subject to change. So, lahat daw po ng the best at lahat ng perpekto na regalo. Nakatanggap na po ba kayo ng perpektong regalo? Siguro kahit anong ganda niya, kahit anong mahal, kahit na po yan po pinaka-the best pa, hindi pa rin siya perpektong regalo. Ano po? Pero dito po, sabi dito, every good gift and every perfect gift is from above. So, this greatest gift is good gift. This greatest gift is perfect gift for every one of us. Kumbaga, pag sinabing perfecto, wala ka nang hahanapin pa. Ano po? Kumbaga, pag sinabing perfecto, nasa kanya na ang lahat. Ano po? Pag sinabing perfecto, wala kang maipipintas. Wala kang mararamdaman na kakulangan. Ano po? So as we unwrap this greatest gift that is from above, that is from our Father in heaven, as we unwrap this, ano po? So, this is for the whole world. Hindi lang tayo nag-enjoy na tayo yung mahal ni Lord, na kaya binigay niya ang kanyang nag-iisang anak sa atin dahil para sa atin mga Kristiyano. Kaya nga hindi pa dumarating ang Lord kasi He is completing the Gentiles, the numbers of the Gentiles to believe. Sabi po ng Revelation, ito yung huling magaganap, kinakailangan makumpleto ang bilang ng mga hintil na dapat na sumampalataya at magkakilala kay Lord sa darating ang Panginoon. Salamat sa Lord, inintay tayo. Hindi siya dumating 1980s, hindi siya dumating 2090s, ano po? Dumating siya sa panahon na gusto niya, ano? Pero hindi sa panahon na gusto natin. Dadating siya, I mean. Ano po? So, ibig sabihin, praise the Lord, this is for everyone, for the whole world, for all the people in the world. Ano po, sabi nga po dyan yan man ay maitim, yan man ay maputi, yan man ay pangit sa tingin ng tao, yan man kung ano man ay tsura niya, yan man ay isang tribo, ano po, nakaka-bless, may tribal ministry po ang iba sa atin, ano. So, kahit na sino, this is for all of us, this perfect gift, this good gift, this the best gift, the greatest gift, ano po. So, sabi po dito, for all the needy, ang regalong ito sa lahat ng nangangailangan. Mga kapatid, nangangailangan ba tayo ngayon? Nangangailangan po ba tayo? Amen. Para sa iyo ang regalong ito. Ang regalong ito, lahat ng pangangailangan mo ay nandiyan na, kompleto na, isusupply niya. I-enjoy mo na lang. Ano po? So, this is for all the whole world. This is for the needy. Ano po? And this is for the sinners.
tayo po, sinners pa rin talaga, nagkakasala pa rin tayo. Hindi na tayo namumuhay sa pagkakasala, pero tayo po nagkakasala pa rin. So we need this gift. We need this gift in our life. Ano po? So, this gift is multiple gift. Ano po? This gift is multiple gift. Bakit po? May kaligtasan ka na dyan. Ano po? Mayroon ka na dyan spiritual gifts. Amen. Hindi lang tayo niligtas ni Lord. Binigyan pa niya tayo ng mga talent. Binigyan niya pa tayo ng mga skill. Binigyan niya pa tayo ng mga kakayanan. Binigyan tayo ng mga spiritual gifts. Binigyan niya tayo ng empowerment of the Holy Spirit. Binigyan niya tayo ng lahat ng yan. Hindi pa nakontento doon ang Lord. Binigyan niya pa tayo ng Holy Spirit. Para yung mga gifts na yon, para bang electric fan. Ang ganda ng electric fan, mamahalin. Pero kung walang power, wala kang pakinabang. Kahit tayo grabe ka gifted, kahit tayo grabe tayo ka anointed, without the empowerment of the Holy Spirit, every giftings is nothing. Amen. Kaya po kapag may nagiging matagumpay yung preaching, nagiging matagumpay yung pagtuturo, nagiging matagumpay yung mga ministry, bring back all the glory to God. Because through the power of the Holy Spirit only, ano po, na nagawa natin po yan. Ano po? So, sabi po dito, hindi lang sila kontento na binigay ang kaligtasan, hindi lang na nabigyan na kontento siya na binigay sa atin mga spiritual gifts, sa mga talent natin, ang mga skills natin. Ano po, hindi pa siya na kontento doon, binigyan niya pa tayo ng Holy Spirit. At ito pa, ano po, yung grace ni Lord, grabe sa atin. Pag sinabi pong grace, walang makakasukat. Sabi ng Panginoon, singlalim ng dagat, sino na bang scientist na nakasukat niyan? Singlayo ng silangan sa kanluran. Ano po? So, walang makakasukat po niyan. Yung awa at habag ng Panginoon. Wala po makakasukat po niyan. Ano po? Ganun tayo kamahal ni Lord. Hindi kayang sukatin ng sino man kung gaano kanya kamahal. Ang tao, hinuhusgahan ka, pinagsasabihan ka, pinaguwikaan ka, hinahatulan ka kung ano nakikita sa'yo. Pero si Lord hindi. Habang tinitingnan ka ng Panginoon, sinasabi niya, this is the one I love. This is my beloved. Ito yung tinubos ko. Ito yung pinakamamahal ko. Ito yung anak ko, ano, na iniligtas ko. Ito yung anak ko na punong-puno ng habag at awa habang nakatingin sa atin ng Lord. Ano po, sabi po dito sa John 3:17, hindi siya pumunta dito para tayo hatulan o kaya tayo ay parusahan. Although mayroon nga po mapupunta siguro sa kapamakan, kasi hindi niya tinanggap tong regalong ito. Ano po, ngayon pong Kapaskuhan, mayroon ba kayong karanasan na binibigyan mo regalo, hindi niya tinanggap? Di ba kahit na ampaw na maliit, ang laman 20, tuwan-tuwa ang mga bata, tumatalon pa po yan. Tuwan-tuwa sila sa regalo. Sana lahat ng tao ganun. Itong kaligtasan na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon, sana lahat tanggapin ng lahat ng tao. Sana wala na lang mapapahamak. Ano? Sana wala na lang maging laman ng impyerno, kundi si Satanas lang at ang kanyang mga kampon. Ano po? It is because this greatest gift, ano po, this perfect gift, this best gift for us, wala na tayo pang kakulangan. Not only the grace of the Lord, hindi lang awat habag ng ating Panginoon, but also the extraordinary and supernatural power of the Lord in our life. Kaya nga sabi diyan, pag sinabi mo, in Jesus' name, ano po, every knee should bow, every tongue confess that Jesus is Lord over our life. Kapag sinabi mo in Jesus' name, sabi po doon sa Psalms 91, kahit makaapa ka pa ng mga scorpion, kahit na matuklaw ka pa ng as, hindi ka maaano. Ano po, in Jesus' name. So grabe, ano po. So as we unwrap this, ano po, ito yung makikita natin. Ano po, the greatest gift, the best gift. Wala po yun, yung mga regalong tinanggap natin. Ako po nag-post ng mga regalong tinanggap ko para lang po it is the way na pasalamatan ko ang, siyempre una ang Panginoon, pero secondly, yung mga taong nagmamahal sa akin. Ano po, na hindi ko na kayang isa-isahin para sila ay pasalamatan. Pero yung regalo sa atin ng Panginoon, ano, walang katulad. Ano po, walang katulad. And it is because this is His greatest love to us. Nababalot ang regalong yan ng pag-ibig niya sa atin. Ang hirap po, no? Pag may nagregalo sa'yo, nagalit. O, ayan na, regalo mo. Nainis ako sa'yo. Masaya ka ba kahit maganda yung laman ng regalo? Hindi, di ba?
Pero kung yung nagbigay sa'yo kahit mumunting regalo lang, punong-puno ng pagmamahal, masayang-masaya po tayo. Nararamdaman natin yung galak, ano po. Why? Because that person loves you. At ito po si Lord, ano, sa buhay natin, sabi ng Biblia sa ating binasa, kayo na lang ang pag-ibig ng Panginoon sa sanlibutan, sa buong mundo, sa lahat ng tao. Grabeng pagmamahal ng Panginoon. So this is the best gift ever. For God so loved you. For God so loved me. Ano po, more than, ano, much love that I ever received, ano po, that I ever experienced. He gave His only Son. Alam niyo po ba, wala siyang itinira. Ano, pwede naman sabihin niya, o dahil makapangyarihan ka naman, isang braso mo lang, isang pitik mo lang sa mundo, ligtas na yan. Buong, ano, si Lord binigay sa atin ng ating Ama. At ang sabi po dito, pinakamamahal niya to, pinakamahalaga ito sa Kanya. Sa inyo po ba, ano, napagbibigay ng regalo ngayon? Naranasan nyo ba, nagawa nyo ba na kung anong pinakamahalaga sa'yo, yun ang pinangregalo mo? Di ba hindi? Kasi ang pinakamahalaga sa atin, asawa natin, mga anak natin. Pwede ba natin ibalot yung ating mga asawa at ipangregalo natin sa iba? Siguro kahit na minsan yan ay kingkoy, minsan ay pasaway, ano, minsan ay makulit, ay hindi natin yan babalutin para ipangregalo. O lalo na yung mga anak natin. Ano po, ako po may 5 apo. Ano po, ako yung nagbabalot ng regalo para sa kanila. Pero yung sila ay ibibigay ko, siguro hindi mangyayari. Pero ang ating Ama, sa sobrang pagmamahal niya sa atin, nag-iisa niyang anak, the darling of heaven. Yun po ang ating kanta. Ano po, ay ibinigay niya. Ano po, yung pinakamamahal niya, pinakamahalaga. Why? Because God's love you and me. Because He loves us so much. Ano po, and sabi po dito, for whatever it is, we are His beloved. Tandaan niyo po, tayo po mga tao kapag tayo nagmamahal, sinasabi natin tong salitang, I love you because, di ba? Alam mo, mahal na mahal kita kasi ang bait mo eh. Di ba? Yung iba pa, I love you because you are beautiful. Paano kung nalosyang na pala yan? Paano kung hindi na siya beautiful? I love you because of your money. Paano kung wala ng pera? Do you still love that person? And sometimes yung iba po, they love that person because of being intellectual. Talino mo, kaya mahal na mahal kita. And you are my social pride. Ikaw yung aking pinagmamalaki sa mga tao. Sobrang talino mo. Paano po kung lost memory na? Ano po? What will happen to that love? Ano po? So paano kung dumating na yung maraming tao? Sabi ko po nung ako'y bago nagkasal kami, ay nagkaroon kami ng marriage counseling. So sinasabi ko doon sa magiging mag-asawa na once, yung honeymoon period, kilig, ano, nawawala yan. Lumilipas yan. After 10 years, after 20 years, may kilig pa ba? Meron pa bang romance? Meron pa bang excitement? Inspired pa ba? After 20 years, after 30 years. So kapag wala na yon, dapat ang matira ay pag-ibig. Ano po, ang tao nagmamahal because, pero kakaiba si Lord. Ano po, itong Kapaskuhan na ito, ano po, ang pagmamahal sa atin ng Panginoon is like this. Ano po, I love you because I love you. Hello? I love you in spite of. Mahal kita sa kabila ng. O ano ba yung pagkatao natin? Hello, ano yung mga past natin? Si Lord, ganito si Lord sa atin. Mahal kita, anak, sa kabila ng nakaraan mo. Mahal kita sa kabila ng iyong makahinaan. Mahal kita in spite of your past, of your weaknesses. Mahal kita kahit hindi ka ganun katalino. Mahal kita kahit na ikaw ay nire-reject ng lahat. Kahit hindi humahanga sa iyo ang marami. Mahal kita, sobra kitang mahal. Ang layo po ng pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal po, ano natin, ano ng tao. Ano po? So, how you demonstrate your love? Kapag nagmamahal ka, paano mo to pinaparamdam? Sabi ko nga sa mga kinakasal ko, ang pagmamahal, pinaparamdam, pinapakita,
pinapahayag. Not just saying I love you, pinaparamdam din yun. Hindi lang pinaparamdam ng mga yakap na gano'n, kundi ito ay pinapakita din. Ano po, how you demonstrate your love? Ngayon kung titingnan natin, isa lang yung demonstration ng love, no? Nagbibigay tayo ng mga gifts, tapos tayo din tumatanggap din tayo ng gifts. Parang gano'n lang po yung ano natin sa atin pong tradisyon, ano? So, how we demonstrate our love? Alam niyo po paano dinemonstrate ng Ama yung pagmamahal niya sa atin? Paano niya po dinemonstrate ito sa atin? Hindi lang na sinabi niya, "You are my beloved," na mahal kita in spite of. Hindi po doon, ano po, hindi lamang po doon nakapako, kundi hinayaan niya na yung kanyang pinakamamahal, hinagupit, ano pa, niluraan, ano pa po, umagos yung dugo. Sa tingin niyo po ba 'pag yung mga anak niyo, mayroong humahagupit diyan, ta's duguan na, ano kaya pong mararamdaman niyo? Ang ating Ama sa sobrang pagmamahal niya sa atin, ano po, kahit na nakita niya na hinagupit ang Lord, na sabi nga po diyan, baka dila lang ang walang latay. Hindi totoo po ano, yung nakikita natin sa krus na may konting latay lang ang Lord, hindi po. Halos lumuha yung kanyang mata at ang sabi po doon, mukha niya, lahat, likod, buong katawan niya ay puno po ng latay. Kasi yung isang katad na yon, ang isang haba noon, may 6 po yun na sa dulo ay meron pong matatalas na parang bakal. Ano po? So isang hagupit sa kanya, 36 na laslas ng katawan niya po. Isang hagupit sa kanya, 36 po na laslas, ano po, na sumasama po yung mga laman. So, gaano tayo kamahal ng ating Ama para tiisin niya ang kanyang anak na hinahagupit, nilalatugo, niluluraan, pinagtatawanan, kinurunahan ng napakasakit, pinainom ng mapait na bagay at ipinako hanggang sa siya'y namatay. Gaano tayo kamahal, mga kapatid ng Lord? Tapos ngayon wala ka lang regalo, ngayon wala ka lang na dekorasyon, ngayon wala ka lang na apple sa lamesa mo, parang ang lungkot na ng Pasko mo, pakiramdam mo parang ikaw ay naapi at parang ikaw ay kawa-awa. No, it is not about that. Christmas is not about the gifts. It is not about the food in our table, no. It is about the love of the Father to us. Kung gaano tayo kamahal ng Lord. Kapatid, hindi pa sumapit itong December 25, minahal ka na ng Lord 2,000 years ago, more than 2,000 years ago. Sana maramdaman po natin ito, this greatest gift in our life. Ano po? At sabi po dito, mga kapatid, how our Father demonstrate His love to us. Ano po? So, it is overwhelming love. It is an amazing love. Ano po? Grabe, sobrang hindi mo kayang banggitin na salita. Gaano kalaki, gaano katindi, kalalim, kalaki ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. No enough words for us. Ano po? Para sabihin po natin ito, mga kapatid. And as we unwrap these gifts, ano po? It is not just how the Lord loved us so much, but also He gave us His presence. Alam niyo po, ang hirap na sa panahon na ito in these last days, ano po, hindi na naman natin alam kung anong ating i-encounter the coming year, no? Pero alam niyo po, yung presensya ng Lord sa buhay natin, sapat na po. Kaya nga sabi ni David, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Hindi kaya ni David, okay na, namatayan siya ng anak, at marami siyang naranasan sa kanyang buhay, pero ang hindi niya kaya, yung siya po ay mapahiwalay sa presensya ng Panginoon. Nararamdaman niyo na ba, kapatid, na may isang araw na hindi niyo naramdaman ang presence ng Lord? Di ba parang empty ka? Parang kang malungkot na sobra kang hungkag ang buhay mo? Parang grabe yung kulang? Ano po, kahit mayroon ka na ng mga bagay sa buhay mo, pero yung nahiwalay ka sa presence ng Lord, ano po, hindi natin kaya. We need the presence of the Lord. And as we unwrap this greatest gift of God to us, ano po, including the presence of the Lord. Alam niyo po sa tribulation, tatanggalin niya na ang Holy Spirit, wala na po presence po ng Panginoon sa panahon ng tribulation.
Kaya ngayon, nasa Holy Spirit dispensation tayo. Let us enjoy the presence of the Lord. Alam niyo po, walang kakwenta-kwenta yung tugtugan at kagaganda at kamamahal ng mga instrumento at napakagagandang boses sa mga simbahan na malalaki ngayon without the presence of the Lord. Uuwi ang mga tao na hungkag pa rin. Uuwi ang mga tao na mabigat pa rin. Uuwi ang mga taong malungkot pa rin. Why? Because there is no presence of the Lord. Alam niyo po, kahit simple lang, si David, ano po yung harp niya? Wala siyang maraming instrument. Siguro nga siya pang gumawa ng harp na yon. Ano po? Pero grabe yung presence ng Panginoon sa buhay niya na para siya gawing hari ng Panginoon dahil siya po isang worshiper ni Lord because of the presence of the Lord in his life. Tingnan niyo po si Saul, walang presensya ng Lord. Kaya madali siya napipenetrate ng bad spirit. Alam niyo po, let us change the atmosphere of our room, of our house. Ano po, the atmosphere of the Holy Spirit must be present in your house. Kahit puno ng pagkain yung lamisan nyo na yan, kahit grabing ganda ng dekorasyon. Pero yung atmosphere dyan sa loob ng tahanan, awayan, sigawan, galit. Ano po, pag walang presence ng Lord, everything is nothing. Thanks God, He gave us His presence. As we unwrap this greatest gift, including the presence of the Lord, let us always change the atmosphere of our house, of our room, of our life. Huwag tayong papayag na ang bahay natin ang atmosphere awayan, di pagkakaunawaan, sigawan, ano po, puro sumpa ang maririnig, hello, puro negatibo ang maririnig. Palitan natin po ito ng presensya ng ating Panginoon. Amen? As we unwrap this gift, the greatest gift of the Lord is, there is peace. Alam niyo po, marami na ngayon po ang pumupunta ng doktor para bumili ng sleeping tablet kasi hindi siya makatulog dahil wala siyang kapayapaan. Sabi nga po dyan, you can buy a very expensive bed but you cannot buy peace. Ano po? Sabi nga po dyan, let the peace of God that passeth understanding be upon all of us. Kahit na grabing bagyo, kaya nga po yung mga alagad ni Lord, nag-alala sila nung makita nila ang bagyo, pero si Lord tulog na tulog lang. Ano po? Alam niyo sa buhay natin, kapag tayo may kapayapaan, kahit na ang daming problema, kahit ang daming nangyayari, and we have that kind of peace of the Lord, so ang lahat ng bagay makakaya natin at lilipas lamang hanggang sa ito'y masolusyonan. Why? Because you have the peace that comes from the Lord. And the gift of power, this dunamis power. Ngayon po, tingnan po natin, no, ang obserbasyon natin. Hindi na ngayon isa-isa ang nakakakilala kay Lord, pamilyahan na, lahi na po ang kumikilala kay Lord. Why? Why po? There is power, in our mouth, in our preaching, in our teaching, in our Bible studies, in our prayer. There is power. Hallelujah. And there is also about good health. You want good health? Hello? Ako po nagpapasalamat sa Lord. Kahit na nga po ako ay December na, hindi pa ako nakauwi sa amin. Diretso ko sa mission. But thanks God for the good health. Dineklara ako ng June, mayroon akong brain tumor. June, pero pagdating ng September, dineklara naman ako na clear. Thanks God for the miracle. Thanks God for the healing. Sabi ng doktor, nung makita po yung tumor, wala kaming magagawa dyan. Walang solusyon yan. Alam niyo po, very limited ang mga doktor. Very limited po ang mga gamot na nabibili natin. Minsan hindi na tumatalab sa mga karamdaman ngayon. Pero po, kapag ang Lord, hinipo tayo, amen, minsan po, mamamangha ka na lang. Sabi nga po dyan, supernatural. It's a miracle. Why? Wala kang ininom na gamot. Amen. Wala kang ginawa. Nanalangin ka sa Panginoon. Ang iba naman, mayroong iniinom. Pero without the empowerment of the Lord, without the healing touch of the Lord, kahit na anong pinakamabisang gamot, wala din yan kasaysayan. Thanks God. And as we unwrap this best gift, this greatest gift, including healing, i-claim nyo po ngayon. Kung ang kailangan nyo ay kagalingan, claim it, Lord. Niregaluhan mo kami ng buhay mo kasama ang pagpapagaling. Hello?
prosperity. Ano po? Tandaan po natin, pag sinabi pong prosperity, there is no added sorrow. Ano po? Hindi katulad ng iba na kinakailangan pumatay, kinakailangan po na manlamang ng kapwa, kinakailangan mandaya, kinakailangan magsinungaling just to receive that money. Pero tayo, thanks God for that unlimited blessings, for that unstoppable blessings of the Lord to us. Ano po, minsan di na natin alam saan ang gagaling. Minsan may mga inaasahan tayong tao pero hindi pala sila gagamitin. Ano po? At iba pala ang kakasanggapanin. But what is important, how the Lord making a way for us. Sabi ng Panginoon, God will make a way where there seems to be no way. Amen? Ang Lord, sabi diyan, gagawa ng daan sa paraan na hindi mo alam kung paano nangyari. It is included to the gift of the Lord to us. This gift is priceless because it is included the joy. It is not about the happiness of this world. Yung happiness ng mundong ito, paputok, happiness ng mundong ito, sayawan, inuman, ano pa ang happiness ng mundong ito, barkadahan, ano pa. Pero po, iba ang happiness sa joy. Joy is the gift of the Lord. Yung tao na kahit punong-puno ng problema at nakikita niya wala nang laman ang bulsa at ang kanyang rep, masaya pa rin. Ang sarap po kasama sa buhay ng taong masayahin. Sabi nga po dyan, a cheerful heart is a good medicine. Alam niyo po, huwag kayong magsanay na kayo ay loner. Huwag kayong magsanay na kayo malulungkutin. Huwag kayong magsanay na kayo laging nakasimangot. Huwag kayong magsanay, na kayo po ay parang inuutangan. Magsanay tayo maging masaya because it is a free gift from the Lord, the joy of the Spirit. Amen? Yung po bang masaya ka lang paggising mo, nakangiti ka na. Sana tayo, ganun po tayo. Hindi yung paggising natin, mabubulyaw dito, magsisermon dyan, sermon dito. Minsan na sinasabi na po ng mga bata, i-record mo na lang po kaya yan para pagka umaga, pindutin na lang namin. Hello? So, bagong buhay tayo the coming year. Uy, nagtataka ako. Kay mama, nagtataka ako. Kasi hindi na maingay. Hindi na siya nambubulyaw. Praise the Lord. Why? Masaya na lang tayo. Amen? Mababa ang tono, pwede namang hindi sumisigaw, pwede namang malumanay ang boses, pwede naman po na mayroong pakiusap, pwede namang manahimik. Minsan sabi ko, may taong ganito na maingay. Minsan sinasabi ko, wala bang day off yung bibig mo? Joke lang po. Pinapag-day off, po. So, it is also a priceless gift. It is a free gift. Ibig sabihin, ito po ay libre. Hindi mo na kinakailangan mag-effort, hindi mo na kinakailangan alam niyo, manood ng mga funny movies para tumawa. Hindi mo na kailangan pa. Just receive the gift of joy. Just receive that gift from the Lord. Amen? Then you will have joy. Umiiyak ka, tumutulo ang luha mo, dahil sa kagalakan. Amen? Masayahin na tao, masayang tao. Amen? Hallelujah. And then, second thing, yung una? Unwrap your gift. Ang daming laman ng gift. Hindi ko na kayang i-discuss at sobrang dami. Basta kumpleto po yan. Amen? Sabi diyan, perfect po yan. Sabi po diyan, lahat ng hahanapin mo. Sabi diyan, for God so love the world, na yung lahat ng kailangan natin. Sabi dito, sa number 2, God's greatest gift is man's greatest need. Yung dakilang regalo sa atin ng Lord, perfect na regalo ng Lord, the best na regalo ng Panginoon, kompletong regalo na wala ka nang hanapin. Sabi dito, is man's greatest needs. God's greatest gift is man's greatest need. Kailangan nyo ba ng love? Hello? Sabi ko nga sa inyo kanina, ay malungkot yung regalong napakaganda na wala namang pagmamahal yung nabigay. Si Lord binigay sa atin na punong-puno ng pag-ibig ang ating Ama. Hallelujah. So, do we need forgiveness? Kailangan mo ba pagpapatawad ng Lord? Yes, we really need it. Kasi kapag hindi na tayo tumanggap ng kapatawaran sa Panginoon, lahat tayo ay mapapahamak lamang. Walang kabuluhan ang lahat ng ating mga ginagawa without the forgiveness of the Lord.
Hallelujah. Do you need sustenance? Ang lawak po ng pangangailangan natin. God's greatest gift is man's greatest needs. So, the love of God, we need the love of God. Ano po, forgiveness, we need the forgiveness of the Lord. And then sustenance. Alam niyo po, thanks God. Ilang araw na lang, excuse me, ilang araw na lang po, tapos na ang 2024. Thanks God how the Lord sustain us. Amen? Without the sustaining grace of the Lord, hindi natin kakayanin po yung naging laban natin itong 2024. At dito na naman, parating na naman po ang taon. Alam niyo po, without the sustenance of the Lord, the sustaining grace and mercy of the Lord, the sustaining love of the Lord to us, the sustaining protection and provision of the Lord, kapag hindi tayo na-sustain ng Lord, hindi natin kakayanin po ang buhay. Hallelujah. Thanks God for that. Hallelujah. At gusto ko pong tapusin ang ating mensahe sa number 3. Kinat ko na po yung number 2. God's greatest gift is man's greatest needs. Binigyan ko lang kayo ng 3. You need the love of God, you need the forgiveness of God, you need the sustenance of the Lord. Amen? Pero napakarami po niyan. So punta na po ako sa last part. What give you can give to God to prove your love. Okay, ano pwede natin ibigay kay Lord kung lahat ng bagay kanya na? Ano pwedeng iregalo mo kay Lord kung lahat ay ng bagay ay pag-aari niya? Ay hindi naman natin kayang pantayan yung kanyang regalong ibinigay sa atin na walang iba kundi ang buhay niya. Amen. Ano ang pwede? Kasi sabi nga po dyan, you cannot love without giving. Do you love Jesus? Do you love the Lord? Then if you love the Lord and you cannot love without giving, although sometimes we can give without love. Sabi ko nga sa inyo kanina, pwedeng may nagbibigay na ng kasimangot, pwedeng may nagbibigay ng samaan loob, pero hindi pwede na yung nagmamahal ay hindi magbigay. You cannot love, you cannot love without giving. So what can we give? Ano po ang pwede nating ibigay? Kung kumpleto na si Lord, sabi nga dyan, perfect na nga yung gift niya sa atin. Yun na nga yung pinakamabuti, pinaka-the best na nga, pinaka-greatest na nga. At ito yung libreng ibinigay sa atin. Ano po? So, ang sabi ng Lord, Matthew 22:35 at 37 to 40. Ano sabi doon? Dalawang bagay. Love the Lord your God with all your heart, with all your souls, with all your mind, with all your strength. And love yourself, love your neighbor as you love yourself. Ang pinakaunang utos, mahalin si Lord, buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Pangalawang utos, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. So, nakateklop ang Bible. Ibig sabihin, kahit pala anong binigay natin na regalo, kahit pala grabe tayo ka-gifted sa ministry, kahit pala tayo grabe ka-anointed sa ministry, kahit pala grabe kalaki ang simbahan at puno ng tao yan, kahit pala grabe ka sa ministry, without love, you are nothing. Intindihan po ba natin? Sabi po ng Korinto, para ka lang isang cymbals na kumakalimbang kung wala ka namang pag-ibig. Kahit pa nga ibigay mo ang iyong sarili para sunugin, and then wala kang pag-ibig. You are nothing. Kaya, mag-ingat po tayo mga kapatid. Baka ngayon, tatawid tayo ng taon 2025, may dala ka pang mga hinanakit, meron ka pang dala mga sama ng loob, mga tampo, mga galit. Pwede po ba na isuko natin yan kay Lord? Humingi tayo ng tawad kay Lord kasi nagkamali rin tayo. And then, hingin natin ang kapatawaran ng Panginoon at tatawid tayo ng taon na ito na mayroon tayong pag-ibig ng Lord. What is that love? Unconditional love. Hello, that is agape love. What is that love? Without any conditions. So sabi dito, mahalin natin ang Lord. So, in short po, kailangan tayo ni Lord. Ano po? Although kanya na ang lahat, magagawa niya ang lahat. Pero, kailangan niya tayo. Kailangan niya ang isang nagmamahal din naman sa kanya. Hello? Kailangan niya po na makita na tayo na kanyang mga nilikha, na lahat na kanyang minamahal, na lahat tayo ay nagbusa ng kanyang dugo, na lahat tayo ay tinubos, lahat tayo ay binuhusan ng dugo ng Lord. Gusto niya makita niya nagmamahalan din tayo. Ano po, ang sabi ng Panginoon, if you love one another, you are truly my disciples. You are truly my followers. Ang hirap po na nagsimba ka nga,
grabe ka kapuspos, pero nakita mo yung kapatid mo, nakasimangot ka. May ganun yan ba kayo napansin sa loob ng church? Pag di niya type yung isang tao, nakasimangot siya. So, it's nothing. Oh, sayang lang ng pamasahe, sayang lang nabihis ka, pumunta ka ng church. Tapos masungit ka naman, suplado ka naman, suplada ka naman. Hello? So, it is nothing. Ano po? So, He wants our obedience. Mga kapatid, maglingkod tayo kay Lord without murmuring, without complaining. Just obey. Sabi nga dyan sa mga sundalo, obey before you complain. Pero sa Kristiyano, hindi. Obey and obey without any complaint and murmuring. Ayaw ni Lord. Na sumusunod sa tayo, nagrereklamo naman tayo. Ano po? So, He wants your heart. Sabi ng Lord, I, the Lord your God, looking to your heart and not like a man that is looking outside. Ngayon, pwede tayong magpa-cute, pwede tayo ngayon na nakangiti, pwede tayo ngayon na okay, pero inside of us is not okay. Inside of us is not smiling. Inside of us is not loving. Bitter ka pa rin. Ano po, alam niyo yung mga bitter na tao, madaling namamatayan. Hello? Kasi atakin sa puso, laging galit eh. Hello? Ano pa, magkaroon ng chest pain, magkaroon ng back pain, magkaroon ng headache, why? Laging inis, laging galit. Ano po? Laging masama ang loob. So, He wants your heart. Na sana pag nakita ni Lord yung puso natin, ang laman nito ay totoo. Amen? Without any hypocrisy. Hallelujah. He wants your time. Mga kapatid, katulad ngayon, thanks God, I am so much blessed. Ano po, I am saluting the prayer warriors to every one of you. Paskong Pasko, mayroong gawain. Amen? Ako, pinagre-rest ko ang TGPM kasi they are asking me for family time. So sige, sabi ko, let us close, then let us resume January. Ano po? So thanks God. Sabi ni Lord, He wants our time. Ano po? He wants our first love. Sino po ba ang first love natin? Sinong sobrang mahal natin? More than kay Lord. Kukunin yan. Pag mahal mo yan, mas mahal mo yan kaysa kay Lord, mas diyan ka naglalaan ng oras, lagi mo dinadahilan kaya hindi ka nakakapunta ng gawain because of that. Tatanggalin ni Lord because God is not just God of love, but God is God of jealous. Nagsiselos si Lord kapag pangalawa na lang siya. Nagsiselos ang Lord kapag siya panghuli na o paningit na lang. Nagsiselos ang Panginoon kapag tayo po ay ika nga po ay parang bumbero na si Lord sa atin pag may sunog lang natin kailangan. Nagsiselos si Lord kapag ginagawa lang natin siyang doktor. Kapag tayo may karamdaman, grabe tayo makaiyak, grabe tayo makahingi. Pero kapag malusog naman tayo po ay lagi nilang na may dahilan kay Lord. Lord, sorry kasi, dapat pamilyang unahin. Hindi talaga totoo yun. Dapat si God ang unahin. Tapos yung family. And then pangatlo po yung ministry. Amen po ba? So He wants your time, He wants your first love, He wants your surrendered life. Sana wala ng reservation. Amen, wala ng pagkukunyari. Sana buong buhay, buong puso, buong isip, buong lakas. Ang pagsuko natin kay Lord, Lord, sa'yo na ang buhay ko, pagharian mo ako. Panginoon, ang aking pamilya isinusuko ko na rin sa'yo. Lahat ng problema ko sinusuko ko sa'yo. Alam niyo po ba yung sumusuko lang? Yun lang po yung ika nga po nire-rescue ng Panginoon. Hallelujah. And He wants your stewardship. Pag sinabi pong stewardship, mga kapatid, ibig sabihin, ano ba pinagkatiwala sa iyo ng Lord? Pagkakatiwalaan ka ba? Baka naman, madaling magbigay ng ikapo, madaling magbigay ng tithes, madaling magbigay ng offering, kapag kang ibibigay mo, 100 pa lang. Pinagpala ka ni Lord, naging 1,000 yan. Pinagpala ka ng Lord, naging 100,000 yan. Natatakot na si Lord kapag milyon na. Kasi 100,000 pa lang, nanginginig na tayo minsan. Ayaw na nating bitawan. Hello? Mga kapatid, be a good steward of the Lord. Amen? Sabi ni Lord, lahat ng ika-10% pag-aari niya. If you want to give from 90%. If you want to bless your 90%, give your 10%. Amen? Para mapagpala ang 90, yung ika-10 bahagi ibigay. Pero kung gusto mong masumpa ang 90, huwag mong ibigay yung ika-10 bahagi. So, sabi nga po dyan, God is a generous God. Lahat ng bagay na meron tayo is owned by God. Amen. Huwag natin ipagkait ang ating pagtatapat sa Diyos para tayo lalo pang pagkatiwalaan ng ating Panginoon. My conclusion is this. Okay, thanks God. Are you happy for this greatest gift of the Lord?
Hallelujah. And as you unwrap this gift, then you have everything. All your needs is supplied, is ready. Amen. Hallelujah. And this greatest gift of God is our greatest need. Amen. Kailangan natin itong regalo na ito ng Lord sa atin. Kailangan natin ng kaligtasan. Kailangan natin ng pagpapatawad. Kailangan natin ng sustenance ng Panginoon. Kailangan natin ng provision. Kailangan natin ng healing. Kailangan natin ang protection. Kailangan natin ang presensya ni Lord. Kailangan natin ng kapayapaan. Kailangan natin ng kagalakan. Kailangan natin si Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So, Merry Christmas to every one of you. Hallelujah. And this month is not just a Merry Christmas, but blessed Christmas. Amen. And the eyes of the Lord is looking unto every one of us. Ano po, that is full of love. Habang ngayon si Lord nakatingin sa atin lahat sa Kapaskuhan na ito, at inaalaala natin kung gaano tayo minahal ni Lord kaya may Pasko. Hallelujah. As the Lord is looking unto us, His eyes is full of love. Hallelujah. His eyes is full of concern to us. Hallelujah. Ang mata ng Lord nakatingin sa atin at sinasabi niya, this is the one I love. Huwag niyong hipuin yan, huwag niyong sasaktan yan. That person is I love so much. Huwag mong aawayin yan, huwag mong sasaktan yan. Yan ay mahal na mahal ko. Ano sabi ng si Karaya? Kapag hinipo mo ang minamahal ng Lord, sinaktan mo, para kang humipo sa kaitiman ng iyong mata. Kaya niyo bang hipuin ang loob ng mata niyo? Hallelujah. So do not touch. Amen. The one that is the Lord loves so much. Hallelujah. So tandaan po natin, whatever your life is going through, huwag mong maliitin yan, huwag mo nang tingnan yung past, kasi ngayon tinitingnan ka ni Lord na punong-puno ng pagmamahal. Ano po? So tandaan po natin, hallelujah, sa oras na ito, the Lord never stop loving you. Amen? He never stop loving you. And thanks God for that greatest gift that we have. Receive it to your life, you need it, enjoy it, amen, love it, hallelujah, take care of it, hallelujah, and be a good steward, hallelujah. Tandaan po natin, wala na tayong hahanapin pa kapag tinanggap mo na si Lord sa buhay mo. The best gift, the perfect gift, the greatest gift, hallelujah. Nandyan lang siya sa buhay natin, kumpleto na tayo. He is enough to us. Amen? Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon at ano pa, Merry Christmas. Babatiin ko na sana kayo ng Happy New Year. Merry Christmas po sa inyong lahat. Amen? And enjoy the greatest love of the Lord. Sobrang mahal ka ng Lord. Pagpalain ng Lord ang bawat isa sa atin. Merry Christmas po.